Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung sinabi ko kahapon na maganda ang nangyari dyan sa impeachment trial. Day 16 ata yan. At ang title ko po ngayon ay VP Sara binuko na ni Gina Acosta. Yung disbursement officer po niya doon sa Office of the VP ay ibinuko na siya, si Sara Duterte, na inutusan ni Sara Duterte si Gina Acosta, yung disbursement officer, na ibigay ang pera kay Latsika. Ay ayan po hindi ba? 125 million ata. Pero tatlong batch yun na 125 ay yun nga yung sinasabi ko kahapon nung napakinggan ko yun, ay yung sinabi ni Amy Marcos nung isang araw. Ang sinabi niya ay ang dapat ay managot daw o ang responsibility ay naandun sa disbursing officer. Yun ang sinabi niya Dalawa ngayon sinabi niya Ito si Gina Acosta at saka yun si Paharda. Yun daw dapat. Ay ngayon, ay bakit wala siya pala? Wala siya ngayon dyan. Hindi ba? Hindi siya umatin. Ay kasi nga, mabubuko siya Hindi ba? At yung mga ginagawa nila po, mas lalong lumilinaw Dahil naitanim sa isipan ng tao na oo nga dapat ang tanungin natin ay ang disbursing officer. Ay tinanong ngayon ang disbursing officer, samantala ay matyagang hinihintay ng mga tao. Ano ang sasabihin ni Gina Acosta? Ay tamang-tama naman, hindi ba? Tinanong siya ng abogado ibinigay mo yung pira kay Latsika. Ibinigay mo yung 125 million cold cash, hindi ba? Ay sino ang nag-utos sa'yo? Ay ayan po hindi ba? Ay kahit balibalik tarin mo yan, at saka wala ng cross-examine na pwede pang baguhin yon. Wala na. Kahit na isang araw siyang i-cross-examine yan, wala na. Final na yun Hindi ba? Dahil inutusan siya at hindi niya gagawin, tinanong pa siya ng abogado, ay dahil ba sa inutusan ka, kaya mo ginawa? Ay kung hindi ka inutusan, ay hindi mo gagawin. Ay hindi, sir. Sabi niya paulit-ulit Ay hindi ko alam kung anong depensa ng defense lawyer ni Sara para mabago yan. Kaya nga ang title ko ay binuko. VP Sara binuko na ni Gina Acosta. Ay kasi naman ito si Amy Marcos, akala mo naman ay may sasabihin na maganda. Ay wala naman Hindi ba? Pwede yung sinabi niya, kung hindi nakikita yung disbursement officer o hindi mahanap o nagtago na, pwede yun ay nakaharap at baka ihaharap pa ito si yung si Paharda. Ay ganun din yan. Kasi ililibre ng tao ang kanyang sarili Natural lang po yan sa tao.
Pag nagigipit ay hahanap yan ng paraan o mga reason, hindi ba? O magrarason yan po eh. At yung reason niya ay tama naman, hindi ba? Reasonable naman. Ay inutusan siya eh, hindi ba? Hindi ba? Inutusan siya. At palagay ko ay wala na talagang depensa ito si Sara Duterte. At marami nang nagko-comment ngayon, nasanay kasi doon sa Davao City, hindi ba? Doon sa Davao City ay ang alam ko mayroon siyang 500 million din eh per year eh na intelligence fund niya o kung ano man tawag nila diyan eh. Confidential fund. Pero hindi masyadong na-audit. Opo, doon sa city, hindi ba? Ay siguro iba yung auditor doon o siguro kakilala nila o nababahaginan nila. Hindi ba? O. Ay ngayon, dito sa national government ay iba po ito ah. Ay diyan ka kumuha ng pira sa national government eh. Hindi ba? Ay simple, iba ang magkwan dyan. Iba ang mag-audit na maaring hindi nyo kilala. Hindi ba? Pero doon sa Davao City ay hawak nyo o kilala nyo yung auditor. At medyo siguro natakot din siguro yung mga auditor noon kasi si Presidente si Rodrigo Duterte ay nagsalita noon na ihulog niya sa hagdanan eh, yung kuwa eh, hindi ba? Oh, ayan po eh. Maaring pabiro, maaring kwan lang yun, patutsada, pero malaki po ang epekto niyan. Opo, malaki ang epekto. Remember, the whole universe was framed by the Word of God. Mahalaga po ang salita eh. O makapangyarihan po ang salita. Out of nothing, God spoke the Word and it came into being. Ayan po mahalaga po ang salita. Kaya nga, yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, sino ba ang tagakuha dito? Ihulog natin sa hagdanan. Di ba? May epekto po yan. Ay pero nga ako, nakikita ko ay corrupt yun. Corrupt communication. O kaya ay parang nililegalize siya ang korupsyon. At iyan na nga ang nakikita ko na nangyari ngayon. Dahil yung mga alipuris niya, lahat yung sumusuporta sa kanya, lahat po. Lahat. Lalahatin ko na. Kasi nga ay pati si Loren Regarda, pati si Pia Cayetano, pati si Alan Peter Cayetano ay nagtatago na eh. Hindi ba? Bakit? Ay alam nila kasi na they act with impunity noon. Kasi nga, pinalakas ang loob nila nung sinabi ni Digongyo na ay ihulog sa hagdanan yung tagakuha. Ay lumakas ang loob. Kaya nga ganyan. Ngayon ay pero ang gusto ko lang sabihin dito ay ito nga si Amy Marcos na sinagutan na yung katanungan niya. Sinagutan na right away, hindi ba? Nung sinabi ni Gina Acosta na, Sir, utos po sa akin yan, sir, na ibigay ang pera, yung 125 million, ibigay kay Latsika. Ay hindi naman empleyado. Hindi naman organic eh. Hindi naman talaga si Latsika eh. Hindi naman siya kasama sa Office of the Vice President. Security lang siya. Galing siya ng AFP ay inassign siya doon. Ay bakit doon ibibigay ang pira? Hindi ba? Ayan na nga. Hindi ba? Talagang ay korupsyon talaga. Hindi ba? At napakahirap pong labanan yan. Napakahirap na
na baliwalain o hindi makukuha yan ng mga propaganda. Kasi nakikita po ng tao hindi ba? Walang propaganda na pwede pa dyan. Ngayon ay ito nga si Jaime Marcos na nagsasabi dapat managot ay ang mga disbursing officer. Ay ito na nga. Si Gina Acosta, siya na nagsalita, hindi ba? Mismong sa bunganga niya lumabas na hindi niya gagawin yung kung hindi siya inutusan. At ang nag-utos ay si Sara Duterte na ibigay ang pira doon sa security, hindi ba? Ay aywan ko anong ginawa nila dyan. Hindi ba? Siyempre, ang disbursing officer ay protektahan niya ang sarili niya. Naturalmente lang po yan sa tao. Protektahan niya. Gusto rin ng defense na may interpreter. Ay ito nga yun Ay alam niyo po mga mga kababayan, mga minamahal, ako sanay po ako dyan kasi nga inaaral ko yung Biblia Ang gusto nilang mangyari, ang gusto nilang palabasin, si Gina Acosta ay nahihirapan sa English at nahihirapan sa Tagalog. Kasi Bisaya daw siya. Ang masasabi ko lang po dyan ay paraan yan para i-delay. Paraan yan para lituhin ang mga tao. Kasi ang tanong ay English, hindi ba? O Tagalog. Ita-translate sa Bisaya. Ay yung translation nun, problema na, hindi ba? Ngayon, sasagot naman si Gina Acosta ng Bisaya. Tapos ita-translate sa Tagalog. Ay yung translation na naman nun. Sa dalawang translation, maiiba yan Maiiba. Ngayon, pwedeng sabihin ni Gina Acosta ay hindi ganyan ang gusto kong sabihin. Ayan na. Malilito na mga tao. Lilituhin nga po ang mga tao Hindi ba? At nangyayari na po yan. Isisingit ko lang po nung si Canelo Alvarez, nung nanalo siya sa boxing po ito. Sa boxing. Napatulog niya yung kalaban niya. Ay tinanong siya nung reporter. Si Canelo Alvarez. Ay bakit ikaw ang nanalo? Ganon. Ay bakit magaling ka? Bakit napatulog mo yon? Ay kaso ay hindi naman talaga hindi naman nag-i-English si Canelo Hindi niya naintindihan masyado ang may interpreter. Translate sa Espanyol. Kasi Meksikano yun si Canelo Canelo Alvarez. Ay ang sagot ni Canelo ay kasi naiintindihan ko rin ang kaunting Espanyol Ang sabi niya ay I train hard, sabi niya. Sa Espanyol at sineryoso ko, sabi niya, yung pag-training ko. Ay pagdating doon sa interpreter ay dinagdagan po Dinagdagan. Nung sinabi ngayon sa English, hindi naman sinabi Pero ang sinabi ng interpreter, I work hard, at saka I discipline myself. Yun nga, yung dinisiplina niya, yun nga, dinagdagan ng I am not fucking around. Ay, dagdag yung kako. Hindi siya ang ibig sabihin nun ay hindi siya yung nga seryoso siya o dinidisiplina ang sarili niya, pero yung fucking around iba po yan hindi ba? Ay dinagdag, ganun lang po yan dinagdag
para gumandang istorya. Opo. Oh. Ay ito, pwedeng mangyari yan kasi nga ita-translate pa eh. At saka bakit naman ita-translate pa? Hindi ba? Konsumo lang sa oras yan at saka yung mas lalong hindi maintindihan po. Mas lalo. At pwede nga itanggi later on na hindi ganyan ang sinabi ko. Kasi nga ay may translator, hindi ba? Saan ka naman nakakita na parehas na Pilipino tapos itatranslate pa ng ay, wala talaga sa hulog, hindi ba? Pero yan nga ang yan nga ang depensa ng mga defense lawyer. Okay? Ngayon ay punta na po tayo dito sa Bible verse na gusto kong i-kuan sa inyo, i-share. Ang gusto ko lang palabasin po dito, yung katotohanan po ay talagang lumalabas yan eh. Opo, lumalabas nga yan eh. At yung mga comment ko doon sa YouTube, kasi nagko-comment po ako sa YouTube eh. Halos lahat sila yan. Nagko-comment ako, nagla-like ako, tapos nagko-comment ako. Ang sinabi ko ay hindi na maitago eh. Hindi na maitago. Kahit anong pagtatago nila, yung lihim, hindi na maitago ni Sara Duterte. Yan po ang comment ko doon. Sa paglipas ng panahon, kahit na anong paraan nila na ilihim yung lihim, hindi ba? Lalabas at lalabas din eh. At iyan na nga. Wala nang kanyan, wala nang paraan para itago pa yan. Ganon ang comment ko. Yung lihim nila ay hindi nila kayang itago ng tuloy-tuloy. Lalabas at lalabas ang lihim. Ayan po. Ngayon ay kaya nga ito 1 Corinthians 13 verse 6. Kinuha ko po ito, what is love ito eh. What is love? Kinuha ko po ito, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Ayan po. Ay hindi nyo po alam ito, pero nakasulat po ito eh. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kung ano yung katotohanan ay talagang yun ang gusto o nagre-rejoice ka. Patungkol po ito sa love yung tunay na pag-ibig. Hindi nag-delight o hindi siya nasisiyahan sa evil, pero siya ay nagre-rejoice sa truth. Ayan po kasi marami pong bagay doon na dinescribe what is love eh. At isa ito na pinili ko, rejoices with the truth. Ayan po ay bakit ba ganyan yan? Ay yun na nga eh. Kung minsan kasi ang definition natin ng love iba eh. Iba ang definition. Pero ako po marami ko po alam na definition ng love. Isa nga yan. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Yung sinasabi nila na love is blind, halos ganun din. Mayroon din na nakasulat na ganun, pero hindi ganun ang pagkasulat. Iniba siguro ng writer. Ang nakasulat po ay love keeps no record of wrong. Ayan po nakasulat. Kahit nagkamali na, ay okay, patawarin yan eh. Kasi nga, love mo eh. Ganun po Love keeps no record of wrong. Ayan po. Kaya ang sinasabi ng iba ay bulag, hindi ba? Ayan po
ano pa ay na kwan dito na halintulad dito sa truth, rejoices in truth eh. Ay ayun nga, ay kahit wrong yan, ay kwan yan eh, parang hindi mo na nakikita eh, o hindi mo na nga nire-record, hindi ba? Hindi, ay kasi po ang mag-asawa kung minsan eh kung nagkamali ka hindi mo alam, nire-record pa nila eh. Pati yung date. O ito nung panahon na yan ang sabi niya ayun true love or perfect love, kwan nga eh, yung keeps no record of wrong. Ayan maghanap pa ako ng isa. Yung kwan, patungkol dito sa truth ha, ayun nga, kung hindi ako nagmahal, sabi ni Pablo, kung hindi ako nagmahal, sabi niya, o wala akong pagmamahal, o parang ganun ang pagkasabi niya eh. Even if I offer myself to be burned, sabi niya, I gain nothing, sabi niya. Wala yan, sabi niya. Kung wala akong pagmamahal, kahit na i-offer ko pa ang aking sarili para sunugin, hindi ba? It profit me nothing or it gain me nothing, sabi niya. Kasi wala nga pagmamahal eh. Yun lang ay para maintindihan lang natin ito na yung truth at saka yung pagmamahal, magkasama yan eh. Okay. Sa Romans 12 verse 9, love must be sincere, detest what is evil, cling to what is good. Ito, bata pa ako, naririnig ko na ito. Hindi pa ako nag-aaral. Sa Biblia pala nang galing yan. Siguro yung may mga edad dito ay yung naabutan nyo yung si Johnny Midnight o Johnny De Leon ata yun. Bata pa ako eh. Alas 6 ng yung hapon. Tumutunog yung kampana namin. Tumutunog din yung kampana doon sa radyo eh. Ang sabi niya ay ang masama ay iwaksi, sabi niya. Pulutin ang mabuti. Sabi niya ni Johnny De Leon. Lundagin mo bibi, yung pangalan nung niya, yung programa niya. Bata pa ako, naririnig ko, ay dito pala niya kinuha. Love must be sincere. Kailangan sincero, hindi ba? At saka, detest what is evil and cling to what is good. Yan po Piliin ang mabuti, ang masama ay iwaksi, sabi niya. Kasi po nung bata kami, bago mag-alas 6, kailangan nasa bahay na kami At pinapalo kami ng magulang namin kung tumunog na yung kampana at wala pa kami sa bahay. Kaya alam na alam namin yan. Pinalaki kami na ganun. Opo. Yun nga at itong isa pa, Psalms 119 verse 163, hate and abhor falsehood, but your law I love. Sabi po ni ni David. Kinasusuklaman daw niya yung falsehood at saka yan nga iniiwasan niya. Ayan, yan ganyan na nangyari diyan kay Sara Duterte, hindi ba? Ibinigay niya yung pira kay Latsika. Ay bakit ganun? Ay hindi natin alam kung ganun na yan ay falsehood na lahat yan. At yun ang sinasabi dito ni David na I hate falsehood I hate and abhor falsehood, but your law I love.
yung palatuntunan ng Diyos po, yung batas ng Diyos o yung mga mga reglamento kung ano man 'yan o um, ano ba 'yon? Yung maliit na law. Ah, marami kasi 'yan eh. O ordinansa, ayan, mga ordinansa. O ay pati nga yang palangkwan yung pag-ikot ng buwan at saka bituin at saka kwan. That is the ordinance of the Lord. Oh, gumagalaw 'yan dahil sa ordinansa ng Diyos. Ano? Ayan, ano, pero nga ay itong kwan, but your law I love. Lahat na 'yan, pati ang mga ordinance, hindi ba? O yung mga prescription ng Diyos. Oh, ayan po. At yan lang po ang maishare ko sa inyo, ano. Ang gusto ko lang palabasin dito ay puro falsehood kasi sila Sara Duterte. At bakit naman ganyan ay nasanay po sila nung kapanahunan nung tatay niya. O ay simpre ay machichik po yan lalo na ganyan, hindi ba? O kaya yan ang nakikita ko dyan. At yun nga, uma-absent na sila, hindi ba? Ayaw nang mag-attend eh. Pati si Alan Peter Cayetano hindi na umaatin ata at saka yung kapatid niya si Kwan. At ito si Amy Marcos hindi na rin umatin eh. Kasi nga ay dumating na yung Kwan eh, yung testigo hindi ba? Anong sasabihin niya diyan? Oh, dumating na ay alaga naman na harap-harapan hindi ba? Magsisinungaling sila. Hindi pwede hindi ba? At yung ang sinasabi ko, protektahan niya ang sarili niya. O sige po, no, at hanggang dito na lang po, at dalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.